Sobrang paggamit ng whitening products, maaaring maka-weaken ng natural nating ngipin. Fact o fake? Fact o fake, doktora, ang paglalagay daw ng pustiso o pagsuot ng pustiso nakaka-bad breath? Fact o fake? Let's all be happy and healthy with Connie. Ating fact o fake, ito po ang segment kung saan i-discuss natin with doktora kung ito nga ay totoo o hindi. Okay? Base po yan sa mga tanong pa rin ninyo. Fact o fake, doktora? Safe lang gumamit ng DIY o do-it-yourself veneers basta nabili online at sinunod ang instructions. Fact o fake? Fake. Oh, yes. No to DIY veneers. Okay. Dahil una nga, yung material na gamit doon ay hindi safe. Okay. Oo. Kailangan talagang professional ang Yes. mag-handle niyan. Okay. Fact o fake, ang pustiso o dental appliances ay dapat naka-fit at ginawa talaga para sa bibig ng isang tao. Fact o fake? Fact. Okay. Oo. Ang denture o prosthesis ay custom fit. So, kailangan talaga fit na fit ito Oo. sa oral cavity. Okay. Ito naman, fact o fake, ang sobrang paggamit ng whitening products maaaring maka-weaken ng natural nating ngipin. Fact o fake? Fact. Kapag sobra yung solution na ginamit, kasi Mhm. meron itong carbamide peroxide o hydrogen peroxide, nakaka-weaken ng Oh. enamel kapag sobra-sobra. Okay. Fact o fake, kahit walang nararamdamang sakit sa ngipin, mahalagang magpa-check up pa rin sa dentista. Doktora, ano ba ang ating payo dyan? Fact! Yan, fact. Okay. Gaya ng sabi ko kanina, at least twice a year, kailangan bumisita sa mga dentista. Nang sa ganon, maagapan kung ano man ang may dental problems na nakita sa loob ng cavity. Fact o fake, doktora, ang paglalagay daw ng pustiso o pagsuot ng pustiso nakaka-bad breath? Fake! Fake Oh. yan. Kapag maayos mong nililinis ang iyong pustiso, hindi ka magkakaroon ng bad breath. So inuulit ko ha, kahit naka-denture ka, kailangan mo pa rin itong linisin. Ayan. O, fact o fake, ang veneers nakaka-bad breath din daw in the long run. Fact o fake? Fake. Kapag ang veneers ay ginawa ng licensed dentist, hindi ito magkakos ng bad breath. Okay. Sapagkat na-check ito ng maigi na fit ang veneer sa ngipin. Wala itong leak. Ah. And at the same time, wala itong excess na nakakaroon ng irritation sa gums. Oo. So, at nalilinisan ito ng floss. Ayan. So, doktora, in general, papaano tayo makakaiwas sa bad breath? Number 1, magsipilyo araw-araw. Mm. Dapat tandaan lagi magsipilyo araw-araw, mag-mouthwash, and then titignan din natin yung mga kinakain natin. Oh, bakit? Yes. Anong mga kinakain ba natin na nakaka-bad breath? Okay, yung mga spicy foods. Oh, talaga ba? Yeah. Bakit po? Oo. Kasi meron silang content na minsan nagiging acidic. Okay. So pag nadadigest natin, at hindi tayo nakapag-gargle or mouthwash, ganon, nag-stuck dito sa Oh. ating oral cavity. And then pag na-digest ulit, sa Gut. Sa Mm. gut. Ayan, oo. Okay, so nakaka-bad breath pala. So, Yes. everything in moderation is good. Yes. Okay. Oo. Huwag lang masyadong maraming Yes. ano, Wag lang spicy food. sobra-sobra. Or Oo. if in case talaga mahilig sa spicy food, again, sabi niyo nga, doktora, yung oral hygiene is very important. Yes. No? Thank you so very much, Doktora Mau Manzano, ang ating pong dentista na gumabay po sa ating oral health and hygiene for today. At tandaan po natin ha, ang magandang ngiti, syempre nagsisimula ho yan sa malusog ng ngipin natin. Kaya huwag na ho nating intayin na sumakit ito bago tayo pumunta at magpa-check up sa ating mga pinagkakatiwalaang dentista. Always remember, stay happy and healthy. Smile naman tayo, doktora. Yay! Tandaan ho natin na ang pagiging maagap natin sa pagpapatingin sa ating mga pinagkakatiwalaang dentista at doktor, ang siya pong magiging susi natin para makaiwas tayo sa mga mas malalalang sakit. Alright? At syempre, yan din ho ang ating tip to be happy and healthy. Till our next episode dito po sa Happy and Healthy with Connie YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Bye!